Hello guys, so good morning. Ayan, alright. So meron tayo ditong Epson L121. So this is not a common problem. So tingnan natin ha. Let's power on. Tingnan ko ano yung mangyayari. Power on. Ayun. Okay. Ulitin natin. Then blinking na siya. Power off. Pansinin nyo dito. Power on. Ayun. Ang bilis ng ikot ng gear dito. Then, dito naman, power on natin. Para may something dito kung bakit hindi sumasabay. Ito ba? Tingnan nga natin kung umiikot ito. Power off. Power on. Ayan. Umiikot naman siya. So parang hindi siya sumasabit dito. So nandito yung problema ata. Okay, complicated siya guys. Okay, power off. Tatanggalin ko muna tong sa gear. Itong gear nito. So nandito siya. Yan. Yan yung wire na yan. Tanggalin. Then power on. Of course, hindi yan iikot. Yung blinking na yan. So, yung problema ay nandito. Pwedeng yung gear niya okay naman kasi umiikot naman eh. So, try natin yung sensor niya. Ito. So, possible baka siguro yung sensor yung problema. Kasi, power off. Okay. Balik natin to. So, pwede mo naman yan ibalik basta naka-off lang. Kung ano, pasiguro pa din. Tanggalin natin yung gear nito. Okay. Then, let's see. Power on. Ay, hindi na siya. Okay, hindi umikot. Okay, tanggalin muna natin yung flex. Yan. Yung flex para sa sensor. Okay, let's see. Power on. Ayan, gumalaw. So, gumalaw siya. Okay, ibig sabihin, okay yung gear. Walang problema dito. So, gumanon siya. Nag-ingay siya. Kumbaga, yung movement na yun mabilis kasi wala siyang nasisense. So, wala siyang sensor. Now, power off natin. Ibalik natin yung sa gear, yung flex ng gear. Right? Center natin to, dyan. Power on. Ayan. Ibig sabihin, dito, okay yung gear dito, okay yung flex cable, okay yung dynamo niya. So, yung problema ay nandito. Possible yung problem niya ay sensor, ito. Pwedeng ito yung problema or nasa mechanical. So, nandito. Possible. So, yun lang yung dyan tayo magfo-focus. Power off natin. Okay. Unplug muna yung power. Focus tayo dito sa gear. Tanggalin natin to. Alright. Ang tanong. Sige nga. Linisin natin siya gamit yung tissue. Ano ba yung meron sa gear na to? Sa sensor na to. So, yung history nito guys, bigla na lang daw siya na ganito, then binuksan nung may-ari.
kasi nag-YouTube. I don't know kung may ibang nagalaw or ano. Sige nga, balik nga natin. Connection. Yan. So dito kasi dapat tama yung pagkakabalik. Yan. Kasi pag tama yung pagkakabalik mo, ibig sabihin hindi na yung gagalaw. Kumpara sa hindi mo siya, yan. Ibig sabihin nun, hindi tama yung pagkakabalik kasi nagagalaw siya. Pero yung ganyan, hindi mo na siya magagalaw kasi tama yung pagkakabalik mo. So balik natin yung tornilyo. Okay. Power on. Okay. So, wala na dito yung problema, nandito yung problema. Power off. Ano ba yung mayroon dito? So, focus tayo dito sa gears na to. Medyo complicated to kasi magbubungkal tayo niyan eh. So, unang titingnan nyo dito, ayan. Galawin muna natin to. Ito kasi sumasabit yan dyan. So, unang titingnan nyo yung spring, kung mayroon siyang spring. Ikutin natin. So, andito naman yung spring niya. Tingnan natin yung gears. Kumusta ba? Baka hindi nagsisipagsabitan. Ito okay naman ah. So, iniikot ko siya dito. Yung gear dito, iniikot ko siya yan, ganyan. Then, tinitingnan ko dito kung nagsisipag ano ba yung mga gears. Ikutin ko. Yan, tingnan natin. Umiikot naman yung gears. Yan, balik natin. Okay naman. So, okay naman siya. Bakit kaya ganun? Pasensya na ang gulo ng camera ko ha. Tingnan natin kung kompleto yung gears na to. Ikot. Okay naman. Okay naman, kompleto naman. Pareho sila. Yung dalawa, ito, tapos yun. Okay naman. Yan. Balik natin. Yan. Okay. Sabitin nga natin. Sige nga. Plug in. Power on. Alright. So, error. Okay, ganito. Tanggalin muna natin yung board. Palit tayo ng ibang board. Tingnan natin kung sa board yung problema.
Minsan kasi pwedeng bias yung problema. Pwedeng ganun. Okay, ito yung kanyang board. Bagong-bago pa to guys, pero commonly kapag mga Epson L121 nagkakaproblema palagi. So mga ganito. Yan. So kuha tayo ng ibang board. Okay, hanap muna ako. Okay guys, so ito may nakuha na tayong board. Ito Epson L121 din. Okay, so ano ba yung pagkakaiba ng mga board? Yung Epson L120, ano ba yung pagkakaiba nun sa Epson L121? Okay, ganito yan. Kapag may nakita kayong line na yan, colored line, red, blue, o kanong kulay pa man, so ibig sabihin yan, Epson L121 yun. L121. So kapag wala naman or plain lang tong white, ibig sabihin naman nun, Epson L120 yun. Okay. Check natin to. Ito functional to. Galing to sa functional na printer. So nakikita ko lang parang dito yung problema sa gears o sa board. Ganon. Dito okay naman dito. So dito natin malalaman kung board problem ba or doon sa sa gears. Okay. Careful lang, tingnan kung may mga na misalign. Minsan misalignment din yung nagiging problema niyan. Okay. Plug in. Let's see. Connected na lahat. Power on. Ayun. So yung problema guys ay nasa board. Ayan normal na yung movement niya Ibig sabihin yung board yung problema. Commonly ang problema niyan ito. Yung kanyang BIOS. Itong BIOS. So papalitan yan. So maghahanap ng Okay. Ayun, okay na. So nandito. Kasi dito tiningnan natin, di ba? Inanalyze natin yung problema. Dito okay naman. Tiningnan natin yung gears, yung dynamo, yung sensor, everything. Then yung gears doon kung mayroong bang pingas siya or So walang problema kasi bago nga to. So ito, based on this statement by the customer, bigla na lang daw nagkaganito. So yung problema ay nandito. Ito yung problema ng mga Epson L121. Mas maganda pa kung Epson L120. Kung bibili kayo ng printer, huwag kayong bumili ng ganitong printer, Epson L121, kasi halos palagi ito may problema. Hindi ito heavy duty tinatawag. Compare dun sa Epson L120, yun talaga yung pangmatagalan kahit hanggang ngayon. Kung bibili din naman kayo, comparing to Epson L120 and L121, doon na kayo sa Epson L120. Huwag na kayong bumili nito. Kasi nagkakaproblema yan
sa board, nagkakaproblema yan sa printhead, especially sa printhead, mga ganon. Parang compatibility issue yung nagiging problema nun. So ayan, okay na oh. Normal na siya. Yung main problem is board. Tingin ko, BIOS. BIOS yung problema nito. Okay. So check ko lang siya sa microscope kung mayroon ba siyang any mark of or any sign of may nasunog or anything. Yan. So let's observe muna. Ayan na, normal na. Wala nang orange, then off natin. So ngayon, create tayo ng output by nozzle checking. Tingnan natin yung output. Kasi simple na naman yun eh. Once na nag-aayos kayo ng printer, so do not just focus on the problem itself. So ang pinaka-importante doon, yung kanyang output. Kahit pa na-solve mo yung problema, kagaya ng problemang ganon, kung yung output pangit din naman or may missing color, so hindi pa din kompleto yung pag-repair mo. So, cancel button, press, then together with the power button, hold nyo lang. Kapag umandar na yung gear, then nag-move na yung kanyang head, i-unhold nyo na. Then, magpiprint na yan. Then, let's see the output. Alright. So, very smooth pa yung pagkain niya ng paper. Ayan. How about the output? Alright. So, based on the output, so since bago pa siya, ayan, kompleto pa. Napakaganda ng, ng output niya. Ayan. Yun lang talaga, problema niya is the board. Possible, yun nga, sabi ko nga, BIOS IC, ito siya. Yan yung BIOS IC niya. Sige, double check ko muna to. Anyway, so, we already solved the problem. So, ganun lang naman yun. Kung na-encounter nyo itong problemang ito, available naman yan via online. Huwag na kayong bumili ng Epson L121 board, kundi Epson L120 board na lang. Yung bilhin nyo. Kung bibili kayo ng nasa 1.7, 1.8, basta 1.8 to 1.5 yung pricing nito. Yung pinakang brand new. Pinakang brand new, guys. So, yun. Pabili na lang kayo ng Epson L120, not 121. So, yun lang yung i-recommend ko sa inyo. Yan, problem solved. This is your Cotec, Alerto Marino. Thank you guys. Good morning.